Magandang buhay mga ka-TH. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At meron tayong bibigyan ng analysis dito. Napakagandang marker ito. Pero bago tayo magpatuloy, of course, shout out tayo sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon. At sa mga bago pa lamang, huwag niyong kalimutan mag-subscribe muna bago panoorin ang video. Maraming salamat. Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong i-partial analyze dito na napakaganda. Ito ay napaka-legit na treasure marker. Nakatalikod na Buddha at sa likod nito merong mga marka na referring to to treasures, diba? Ayan. At talagang may balikat to. At ito yung kahoy dito, nakadikit siya sa punong kahoy. At by the creek, ito yung creek. Kaya ano sa palagay nyo? Mga ka-TH, di ba? Paldo-paldo na, di ba? Jackpot ito. Okay, shoutout muna tayo sa ating mga ka-TH sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Okay, at sa ating mga ka-TH in abroad na nandyan palagi nakatutok sa ating mga analysis. Maraming salamat, mga ka-TH. Okay, so balik tayo dito sa nakatalikod na Buddha. Sayang nga lang at walang picture nito na nakaharap. Pero klarong-klaro naman, di ba? Merong ulo. Ayan, merong balikat. Ito, balikat po. Hindi nakadikit siya sa old tree. Ayan. So, ito yung old tree dito. Okay, so atin tingnan muna ang mga kahulugan ng mga signs na ito. So, merong number 4. Merong C na merong arrow. Merong arrow siya na C. Kakaibang C ito kasi may arrow. At merong ganyan, no? Tsaka isang dot lang yata ito o dalawa. Ayan. So yan yung nakikita natin dyan. Ngayon, ito, dahil may kahoy, ay sureball na ito kasi may kahoy siya eh. Alam naman natin na kahit saang mapa, tingnan natin mga mapa ng Hapon, palaging may kahoy yan. Talagang passionate sila sa mga kahoy, di ba? Diyan talaga sila nagbabaon malapit sa mga old tree. Ang marker nila, meron silang ano dyan eh, marker na triangulation. Ibig sabihin kung mawawala ang isa, halimbawa dito merong kahoy, di ba? Ito yung kahoy. Merong creek sa banda rito, di ba? Ito yung kahoy at ito yung marker na nakatalikod na Buddha. Yan, so ito yung kahoy. Ayun, paano natin malaman na meron silang tatlong marker diyan? Di ba? Hindi kasi yan sila magbaon na isa lang. Kaya itong creek, isa na ito sa marker, ang creek. Yan, ang kahoy din, itong sinandalan nitong Buddha, ayan yung pangalawa. Ngayon merong pangatlo yan. Kasi palaging triangle yan. Merong, kung tingnan nyo to sa unahan, sa banda rito, tingnan nyo doon, baka merong isang bato na malaki na may marka. Yun ang pangatlo na marker. So, triangulation siya. Pwedeng dito rin na banda ang isang malaking bato. So, dito rin siya mag-triangulate. Okay, so sa kanyan, na technique ng Hapon ay hindi sila naliligaw. Okay, kasi paano maligaw? Eh, kung mamatay itong kahoy, di ba? Kapag nawala na itong kahoy dito, may iwan tong bato na hugis Buddha, di ba? May iwan to siya, so meron pang isang marker. Ngayon, kung nakawin tong parang Buddha na bato, mapulbos yan, matanggal, ay meron pa silang isa dito na reserba na marker at siguradong merong arrow yan na nakaturo pabalik dito. Kaya maano pa rin nila, ma-estimate na dito banda. Kahit na mawala yung kahoy at Buddha, dahil meron sila dito nakalagay, or kaya dito,
na isa pang marker na nag-triangulation sa creek, kaganyan. Kaya mayroon talagang triangulation of marker ang mga treasures. Isa diyan ay creek. Palaging may creek. Malapit sa creek, ganyan. Pero meron ding minsan nasa mga tuktok ng bundok na walang creek. Kaya ang marker kapag tuktok ng bundok, of course, ang tuktok na ng bundok, yung pinaka-peak niya, yun na yung marker. Okay, so ito, punta na tayo sa saan ba posibleng matagpuan natin. So, dalawang direksyon ang tinuturo nito, mga ka-TH. Una ay tingnan natin ang tinitingnan ng muka nito. Of course, nakaharap yan dyan, dito banda. So, tingnan nyo to. Okay, so 3 to 7 meters, 357 yan eh. 357 meters galing sa Buddha. Tingnan nyo dyan kung may gagamitan kayo, i-detect nyo. Kung mag-detect, doon kayo mag-test dig. Okay, sa 357 distance. Estimated lang yan. Pero ang mag-finalize niya ng distance ay yung inyong mga detector or scanners. Okay, so ito yung una natin na direksyon na tiningnan. 357 kung saan nakaharap ang nakatalikod na Buddha. Ngayon, punta na tayo sa pangalawang direksyon niya. Okay, kulayan natin ng kulay na orange. So, ang number 4 ay hindi makikita. Ang number 4 ay ano yan? Direksyon mismo. So, ilocate nyo ang north. Kasi ang 4 ay norte. So, kung ang norte ay dyan sa tinuturo nitong arrow dito. So, kung ganyan na nag-align ang 4 sa north, ay jackpot na yan. Kasi norte ang 4 eh. Kahit na nakatayo yung 4, kahit itayo nila yan, nagaganyan, norte pa rin ang puntahan. Lalo na tinagilid yan, klarong-klaro na. Nakatagilid eh. Klarong-klaro na ang tinuturo niya ay ito eh. Banda rito. At itong sa may C din na sima, na parang Indian pana, ay dyan din yan. So ngayon, alam na natin ang distansya. Make that direction. Ngayon, ang hindi natin alam ay distance. Okay, puntahan natin itong C. C means ito na C oh. C means treasure beside or inside the rock. Ako, ibang tinuturo ng C oh. Ang tinuturo ng C ay banda rito eh. Ito ang tinuturo niya. Meron pala tayong tatlo dito na direksyon. So ito kasi C, tapos nasa halos loob niya yung isang maliit na C and then may dot na nakaganyan. So ito yan. Ang direksyon ng C na ito ay ito. Dito lalo na merong dalawang dot na maliit oh. Pwedeng direksyon niya ng lalim. Yan. So, tinuturo niya under the tree. Treasure under the tree, tinuturo nito. Pero yung likod ng C ay merong nagaganyan, sima. Ganon din ang number 4, nakatagilid, means north. So kung ito man yung norte, ito yung ating pangalawa na number 2 na digging spot. At pag-confirm para malaman nyo ang kung saan kayo mag-test dig ay of course gamitan nyo naman ng inyong mga gagamitan. Start kayo pag-detect sa malapit lang to eh, 357 lang to kasi merong 357 meters lang ito kasi C. Kapag letter C, malapit lang yan. It's either beside or inside the rock. So malapit lang siya, detect nyo lang dito.
galing sa gilid ng Buddha, detect nyo galing sa gilid papunta sa 7 meters sa ganitong direksyon, papunta roon. Ngayon, kung negative yan, hindi mag-detect yan, walang detection, balik kayo sa puno mismo. Sa puno kasi nandyan ang C. Nagsasabi ang C na treasure under or beside. So ito yung C, oh. Ito yung laman niya, ito bali yung laman niya. So tinuturo ng C ay ito na portion. So under the tree yan. Kasi kahoy ito, kahoy itong narito. So yan, meron tayong tatlong digging spot mga katiyats. Pero sasabi ko na para at least sigurado, malaking porsyento na sigurado, hindi 100% ay gamitan nyo ng detector nyo para malaman kung saan ang malakas na detection. Okay, so una, balikan natin ay harapan. I-detect nyo harapan ng Buddha, and then ang norte, sundan ang number 4, saka arrow sa likod ng C, norte yan, and then pangatlo is nasa baba ng kahoy, treasure under. Ayan, napaka-legit na marker to. Matagal na to sa akin, mga 3 taon na yata to na marker. Akin na ito nagawa ng video noon pero kunti lang ang napanood kaya ibinalik ko kasi maganda siya. Alright, hanggang dito na lang mga kumakatiyat. Sa ako'y magpaalam na maraming salamat. God bless us all at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.